Magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Umiba ho tayo ng topic. Marami na ho yung topic ng kikibuloy. Wala ho nangyari, di ba? Parang nagtatawanan lang yata yung mga kapulisan maresto. Ano ba yan? Sila pa binomba ng tubig. Dito naman tayo. 1 hour ago ho ito eh. Protesters rally outside Chinese consulate as tension grows in South China Sea. Pakinggan natin. So also a message to China that just as we did in the past, we fought and won against our aggressors, we also stand now undeterred in fighting and in showing that the people are united against China's harassment in the West Philippine Sea. Panawagan na natin ngayon, no? Tama na yung pagdanakaw nila at pangharas sa ating mga mangingisda at apektado ang kanilang kabuhayan. Tama na ang kanilang pagwa-water cannon ng ating mga frontliners at tama na ang kanilang pag-occupy at pag-militarize ng West Philippine Sea. Kilalanin nila yung desisyon po ng arbitral ruling sapagkat alam naman po natin na ang pagkaragatan ng West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at nasa loob po yan ng ating exclusive economic zone at igalang nila yung desisyong ito. Patuloy tayo na maninindigan. Marami rin ho yung mga mangingisda na umaasa ho sa kabuhayan sa tubig, no? Plus yung mga pamilya ho niyan, mga anak niyan, no? Mukhang wala naman ho magawa ang gobyerno, no? Puro diplomatic protest, mga ganon. Sino ba naman sila? Yung gobyerno na nga ang inaano, di ba? You know, kinaglaban ni Digong, si Pinoy, yung pangbubuli sa atin ng China, nanalo tayo, ngunit nang dumubuto itong pinakamagaling na presidente, Pangulo, si Duterte. Wala yan. Wala tayong magagawa dyan. Pinakamaganda, makipagsipsipan na lang tayo dyan. Di ba? Kaya yan ho nangyari dyan at ewan mga boss. Pilipino kasi, kuminsan masyadong kuminsan, kayabangan. Nung panahon ho nang nandiyan dyan yung mga Amerikano sa Olongapo, nandiyan ho ang base militar, hindi ho pinapalayas ng na-expire ho nadesisyonan ho ng mga matatalinong senador na hindi na sila bigyan ng kontrata sa tagal ho ng base militar ng Amerika sa Olongapo. Dinesisyonan ho na wala na. Di umalis na mga Amerikano. Madaling kausap ang Amerikano kaysa sa Inchik di ba? Etong Inchik, wala nga silang kakarakarapatan dyan Pinipilit nilang kanila, di ba? Kung nandyan ho Amerika, hindi ho mangyayari ito di ba? Nangyari na di ba mga boss? Ang problema, hanggang kailan itong mga mangingisda natin na magtitiis sa ganitong klaseng pamumuhay, no? Kawawa ho sila, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi ho ang ko talagang yan ho nakikita naman natin, di ba? Ano kaya dapat nilang gawin? Ang inaantay naman ni Marcos merong mamatay bago gamitin ang Mutual Defense Treaty kung may mamamatay, no, di ba? Ang Pilipino naman mga boss si Kimo baka ipag-usap daw si Kimo dahil ganun daw dapat pagka mga kapitbahay kakausapin. Kimo, mag-isip ka nga, Kimo. Anong kakausapin mo? Panalo na nga tayo sa UNCLOS ginaganyan pa tayo. Ikaw pa makikipag-usap. Ikaw talaga, Kimo, wala ka sa ayos Magahit nga, bigote! Galit ako. Kimo, makikipag-usap daw si Kimo sa kapitbahay. Paano mo kakausapin yung kapitbahay? Pinasok na nga yung kabahayan mo, Kimo. Pinalalayas pa tayo. Parang ikaw, pinasok ng kapitbahay mo yung bahay mo. Papayag ka ba ng ganun-ganun lang, Kimo?
Napanood ko si Kimo, makikipag-usap daw siya. Tapos kinukuha yung ari-arian mo, Kimo. Makikipag-usap ka pa rin, Kimo. Ikaw talaga, Kimo. Diplomasya pa rin gagawin mo, Kimo. Ikaw, Kimo, kayo, mag-iisip ka nga, Mapunta ho. Wala hong ano dyan sa West Philippine Sea na yan. Oo. Siguro. Total, meron nga tayong mga suporta sa mga ibang bansa, no? Bakit kaya, kung pwede mga boss, to, baka may mga mangingisdang ano dyan, nakakapanood ng mga ganitong klaseng vlog, social media. Ba't hindi nyo subukan? Sabay-sabay na kayong pumunta, mangisda. Kesa dyan kayo nagrarally sa Chinese Embassy. Doon sa West Philippine Sea, pumalaot kayo. Mangisda kayo roon. Ganun din Para rin kayong pinapatay na rin kayo. Hindi kayo makapaghanap buhay. Di ba? Siguro naman, itong mga hinayupak na inchik neto hindi nila gagawin na sagasaan ng mga bangkang pangisda ninyo kung sabay-sabay kayong nandoon. Di ba? Wala Parang people power. People power kayo sa West Philippine Sea. Di ba? Sanay naman tayo di ba? Lumaban nga tayo sa Hapon, lumaban nga tayo sa Kastila, wala tayo, itak lang ang gamit natin, di ba? Ngayon, inchik wala inchik. Dati dumating dito yung mga inchik beho, tululaway lang mga yan Magtataho, magpuputo mga yan ngayon, iba na, baliktad na. Bakit? Yung gobyerno. Ano ba kasalanan kasi ng mga Pilipino dito sa mga politiko na to, na nagpahirap? Sa totoo lang Kaya nagkakahirap-hirap ang Pilipinas dahil dito sa mga politiko na to Di ba? Wala silang ginawa kundi ibaon sa utang ng Pilipinas, nagkandap. Grabe, no? Punta ho tayo dito sa isang problema. Diyan ho sa West Philippine Sea. Wala ho akong nakikita dyan. Hindi ho bibigay ang inchik. Maliban na, yun. Kung, gaya na sinasabi ni Marcos, kung may mamamatay ka, ibang usapan na. Na Pilipino. Kung wala mamamatay, mamatay na kayo sa gutom dyan. Puro diplomatic protest abutin natin. Dahil nga kay Digong, na pinakamatalinong Pangulo, na sinabi na, pipilit ka natin yung panalo natin. Mamamatay tayo, titirahin ka tayo, gigirahin ka tayo. Galing ni Digong. Natapang si Digong sa mga Pilipino, no? Ay nako. Dito ho tayo sa isang topic natin. Kung doon sa kabilang topic natin, naghihirap ho tayo dahil sa mga bullying China. No, dito naman sa topic natin ngayon ito. Nahihirapan na naman itong mga kawawang naghahanap buhay. Yun ng mga naghahanap buhay sa karagatan, nahihirapan sila dahil sa pambubuli ng China, na wala namang magawa itong Pilipinas. Kundi magprotesta. Sila nga wala, binobomba rin sila, di ba? Kayo pang mga mangingisda, di ba? Eto naman, Day 2 ng transport strike ng Manibela kontra PUB modernization tuloy ngayong araw. 8 hours ago ito, no? Pakinggan mo natin. Day 2 po ngayon ang transport strike ng grupong Manibela sa iba't ibang parte ng bansa, laban pa rin sa PUV Modernization Program. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, nakausap natin si Manibela Chairman Mar Balbuena at ayon sa kanya ay patuloy na hindi babiyahe ang kanilang grupo ngayong araw. Kaugnay nito ay nagsasagwa sila ng mga strike centers sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, no? Sa Metro Manila, tulad ng kinaroro natin dito sa may Parañaque, meron din daw silang at least 8 sa NCR. Meron din umano sa Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna, Bulacan, Pampanga, Negros, Iloilo, Ormoc at sa Tacloban. Ang patuloy muna nilang pinagsisigawan ay huwag silang tanggalan ng trabaho na kapag consolidate man o hindi para sa PUV Modernization Program.
Humingi rin ng paumanhin si Balbuena kaugnay na nangyaring komosyon kahapon sa may harap ng tanggapan ng LTFRB. Sabi ng isang radio reporter, may tumuntok sa kanya na itinanggi naman ng hanay ng mga nagpoprotesta. Sabi ni Balbuena, marahil dala lang daw ito ng emosyon. Nananatili raw mataas ang respeto nila sa mga mamamahayag, lalo't sila raw ang tinuturing nilang pag-asa para may parating ang kanilang mga hinaing. Connie? Marami rin yung mga nagrarally. Libo rin to. Salamat, Oscar Oida. Kapuso, para mga boss, kung doon sa paghahanap buhay ni Juan de la Cruz sa Karagatan, mukhang mahirap po mabigyan ng solusyon ng gobyerno, no? Kasi matagal na yan panahon pa ni Digong yan, sinasagasaan nga lang yung mga mangingisda ng mga monte kung may mga mamatay doon, sinagip lang ng mga mangingisdang Vietnamese. Ito naman dito, ang bumubuli naman kay Juan de la Cruz ng mga naghahanap buhay sa kalupaan, gobyerno. Anong kasalanan niyan? Mga namamasada ng jeep na yan para ganyanin ninyo, gobyerno. Malaki naman tinutulong yan dahil sa mga estudyante, mga mananakay, at saka gobyerno. 67 years old na ako. Ngayon lang nangyari yan na gusto niyong palitan yung jeep niyan. Tatak ni ERAP yan, di ba? Marami pangulong na upo. Hindi ginalaw yung jeep. Mga Saraw, Malagenya, ano pa ba isa? Kalimutan ko isa Marami yung sangay na na yan na jeep na yan, mga gumagawa ng jeep. Na karunungan ng Pilipino yan Tayo lang nga yata may jeep sa buong mundo di ba? Na ganyang klase pamasada. Pero gustong gawin itong gobyerno, palitan yung i-modernize daw at kukuha yata sa China. At saka ang problema, ito nga mga jeepney driver, isang kahig, isang tukaho ito. Pamilya niyan, pinag-aaral niyan, mga anak niyan, hindi lang naman yan, yung mga nagrarally na yan, hindi naman lang sila yan Siguro pinakamababang tangay-tangay niyan, 2 anak. Pinakamababa yun di 3. Pati wala dyan sa rally na yan. Huli na kaya yan Panginoon. Diyan, sigurado may magagawa ang gobyerno. Kung nahihirapan yung gobyerno doon sa mga binubuling mga mangingisda, dito, isang salita lang ng gobyerno na tama na yung modernization na yan. O kaya yung may kaya, yun lang yung hindi kaya, wag niyong ipilit. Nahuhulihin ninyo. Maawa naman kayo. Buti kayo para kayo namumulot ng pera maski na nakaupo lang kayo dyan kumikita kayo ng daan libo. Lalaki ng sweldo ninyo. Kongreso, Senado, lalaki ng sweldo. Iba pa yung in the pocket tapos itong mga naghahanap buhay ng mga kawawang sila Juan de la Cruz ganyan ang ginagawa nyo. Palagay natin wala kayong magawa sa mga naghahanap buhay sa karagatan. Etong sa kalupaan naman mas marami yung sa kalupaan kaysa sa karagatan, sa totoo lang, di ba? Libo-libo yan, tignan mo, meron pa nga sa Kabuyaw, kung saan-saan. Gusto ninyong gawing modernisado ang ewan, mga boss, no? Wala Ano kaya ang dapat gawin ng driver? Lahat kayo, punta kayo sa Liwasan Bonifacio, sama nyo na yung mga anak ninyo, doon na kayo matulog. At sumigaw kayo ng gutom.
Gobyerno, pakainin mo kami. Oh, di ba? Baka sakaling mabagbag ang kalooban nitong mga nagsusulong, nitong sinasabing nilang modernization ng mga jeep. Da? Sama niyo lahat ng pamilya ninyo doon na umaasa sa inyo bilang driver ng jeep na pamasada. Wag na kayo hindi. Ayaw kayong pag ano yun Ipipilit sa inyo yung hindi nyo kaya di doon. Sama-sama kayo kagaya kasi rally mali ito yan. Sama nyo na lahat doon ng pamilya ninyo, doon na kayo. Siguro naman baka mabagbag ang kalooban ng gobyerno. Diba? Sa karagatan naman, sabay-sabay kayo mangisda. Baka sakaling tulungan kayo ng Philippine Coast Guard. Alalayan kayo. Magugutom na kami. Buti kung meron kayong ibinibigay na ayuda para hindi na sila mangisda. Yung gobyerno. Di ba? Pampaaral ng anak ninyo. Yun lang hanap buhay na alam nyo, mangisda Di ba? Diyan na kayo nabuhay sa pangingisda Di ba? Ito naman mga nagtatrabaho sa lupa, diyan na kayo nabuhay sa pagmamaneho Di ba? Pero yun nga, binubulabog ng incheck, binubulabog naman kayo dito ng mga politiko. Mag-collab na po tayo. Lord, ligtas mo po kami. Sa totoo lang mga boss, sino may kasalanan? Bakit ginaganyan tayo ng China? Duterte, di ba? Tinabla niya yung panalo ng Pilipinas sa UNCLOS. Gobyerno. Hindi ipinaglaban ni Duterte ang mga mangingisda ng mga paghahanap buhay sa karagatan. Ang sabi ni Duterte, gawin nyo na lang kaming probinsya ng China, Republic of the Philippines, Province of China. Dami na ikinig yaman naman kayo Sige, magbutas kayo na magbutas dyan. Kung anong makuha ninyo, hati na lang tayo. Napakatalino talaga ni Digong. Na mga boss? Ay nako Lord. Ito namang mga nagtatrabaho sa kalupaan, gobyerno na naman to, sigurado. Gobyerno na naman to. Ano ang buti sana gawin na lang butuhan yung mga jeepney driver na yan. Gawin yung plebisito. Tao ang magdadesisyon kung dapat nang i-modernize yung mga jeep na yan. Tsaka pwede namang sabihin mong mausok, pwede naman dyan, meron namang smoke belching, meron namang calibration, maraming pwedeng gawin. Kung luma na yung sasakyan, huwag nyong bigyan ng rehistro. Pabago nyo. Pa-repair nyo yung sasakyan nyo. Hindi tumatakbo, bulok. Kesa palitan nyo ng bago. Ewan ko. Basta, Diyos na lang bahala siguro dito sa Pilipinas. Mag-collab na po tayo. Yung mga supporter ni Kibulog, dagdag lang to Gumising na kayo, mga tanga. Ginagawa pa kayong panangga yung inyong poong gunggong na nasisiraan ng bait, na nagsasabi na siya ay inappoint ng Panginoon. Hindi kayo sandambukal kayong gago. Si Yesu Kristo, nung dinampot, walang sumamang mahisahon. Ito naman tong gagong puon nyo, kayo nilalagay sa para kayo tatangan nyo sa totoo lang Pero yun nga, pinapakain pala kayo, pinapaaral yung mga anak nyo. Hindi ako niwala dyan. Pwede nga yan, yung mga nandiyan dyan. Sa totoo lang baka eto sindikato to, itong si Kibulog na to, sa totoo lang. May malaking tao sa likod nito may protector tong gagon to, totoo. Yun nga, natatawa nga kay Batang Manila to para raw nag-house tour yung mga aaresto. Kapulisan to. Ano ba to? Ewan. Hindi ko
Sindikato ho to. Nagtatago ho sa pangalan ng Panginoon. Yan. Baka. Oh. Utak. Yung pang mga kapulisan ng binomba ng water cannon eh. Oh. Tapos saka nakakitang kingdom may water cannon. Ay, magkulam na ho tayo. Iinit na ulo mo eh. Sa totoo lang. Oh, nangyayari ho din sa Pilipinas. So, 2 batalyon pinadala dyan, ganun lang para utuin lang kayo ni Turon. Ni Turon. Oh, ito ikaw, pinag-house tour sila. Tawa ko ng tawa doon sa vlog ni Batang Manila to, sa totoo lang. Oo. Abip, ewan ko sa inyo. Sayang sweldo nyo. Kalat ni Baya, shout out. Kalat ni Baya ulit. The one and only Philippines pandemic hero. Para sa Senado, patay tayo dyan. Wala na yung si Pandomok. Ang dami rin nagagawin. Hanggang ngayon, mininiwala pa sa hype niya. Kalat ni Baya. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat. Magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Kalat ni Baya. Good evening, Karaoke. Banat lang, Karaoke. Labatibayan mo ng patagilid. Ano ka lang? Jeng Ipa, shout out. Dapat kasuhan ang mga member ni Kibuloy na nakit sa mga humarang sa pag-serve ng warrant of arrest, obstruction of justice, and disrespect to authority. Baligtad nga, Jeng eh. Sabi ni Digong, sila yung pang mga polis ang umabuso. Napakatalino talaga ni Digong. His Excellency. Wala ka ba talagang magagawa dyan? Ano kalasi? Kalati bayan ito. Nasabi ko na, appointed son lang ang malakas. Alaws kayo kay paring Apollo. Alaws kayo. Nya, ito yung kalat niyo. Benedict Tungol, shout out. Magandang gabi din. Librado Ludovico, shout out. Walang kibaliw kasi tinodas na ni Tandang Durian Dutae. Mabubuo kasi na si Tandang Dutae ang may-ari ng kingdom. Hoy, kibaliw. Kung wala kang kasalanan, dapat patunayan mo, gago. Galit si Librado Ludovico kay kibaliw. Oo. Kibuang ang putik eh. Kalat ni Bayo nito. Kaya talagang mga inutil, mga katulisan, hanggang nakachinelas lang pala kaya ng mga ungas na yan. Tayo. May full battle gear pang nalalaman. Wala namang nangyari. Wala tayong maasahan tibay sa mga ungas na tulis na yan. Galit si Kalat ni sa pulis. Tulis. Diyos ko. Jengi pa ulit to. Kapag malakas ang impluensya, lugaw ang batas ng Pilipinas. Kaya Kibuloy palang wala na silang magawa. Paano pa kaya kung China na ang kalaban? Baka manigas na ang mga daliri nila at hindi na makakalabit ng gatilyo. Ay tayo dyan. Ay malamang. Naka-full butter gear pa, binomba lang sila ng water cannon. Gago. Taragis yan. Binaboy lang kayo $100 ba kayo? Ano kalasi yan? Isang baliw na pastor, hindi nyo ma-aresto. Pinapaligiran ng baliw na miyembro. Ano? Librado Ludovico nito. Ito namang si Bleng Blong, ayaw pang kumilos laban dito sa Pogo. Ay nako Pilipinas, kawawang bansa. Magaling ka lang sa kai-Ingles. Masyado kang malambot. Galit na si Librado Ludovico kay Bleng Blong. Yun nga kasi. Kalat ni Bayo ulit. Duda? Walang duda. Nagkabayaran na naman. Puro echos, puro sarsuela. At syempre, the right price is right.
Benedict Tungol, oh. ML po dapat dyan sa Davao. Totoo. Dapat talaga dyan. I-under martial law yung Davao na yan. At para masiyasat lahat ang mga nandiyan dyan. Tsak na maraming illegal yan, eh. Malamang. Malamang sa alamang. Baka. Tsak yan, ako. Eh, sinasabi na nga ni Las Cañas, eh. May mga, ano dyan, eh. Laboratorio ng shabu, eh. Di ba? Oh. Eh, matagal si Las Cañas. Di ba? Sa kanila. Oh. Federico Mandak, shout out. Bakit ang daming tao doon alas 4 ng madaling araw? Alam nila na may magsisilbi ng warrant of arrest. May nagtimbre agad. Akala ko ba sap na nandun? Bakit sayang lang? Bakit kayang-kaya kayong harangan ng tao? Sablay diskarte ng arresting itim. High value target yung aarestuhin tapos ganun lang habang hinaharang sila ng mga tao, yung target nila nakatakbo na sa mga underground tunnel. Lusutan sa ibang part ng Glory Mountain. Pati yung 4 na wanted din pala. Wala din 4, 5. Din pala simula nung makapagpiyansa. Alam naman nila ang mga tactical techniques pag-aresto. Bakit ganito ang diskarte nila? Walang pinag-iba doon sa unang ginawa ng mga arresting team na ni-request ng Senado na kumatok at tinanong kung nandoon si Kibuloy. Ay, mga Boy Scout yata itong mga taong ito. Boy Scout, mas magaling pa Boy Scout eh. Oo, baka Girl Scout. Federico Mandak ulit, oh. Sir Rox, advance tanong ko lang dyan sa Pogo Hub, sa Island Cove. Nung ginawa kaya yan, may nag-inspeksyon kaya dyan na taga-gobyerno? Eh, taga-gobyerno si, diba? Mga Rimulya, taga-gobyerno sila. O, diba? Governor. O, Department of Justice, mga taga-gobyerno sila eh. Diba, Federico? Nasa dagat yan at abot tanaw lang ang Sangley Point Naval Base. Di natin alam na baka may secret military base na ang China dyan. Nasa pelikula lang natin mapapanood. Suntok sa buwan kung ganyan i-raid yung Pogo sa Cavite. Hindi naman pwedeng basta isara yung Pogo dahil may batas na ginawa dyan noong panahon ni Duterte na maraming senador din ang pabor dyan sa Pogo, kasama na si Senate Speaker. Yun nga, kaya sabi, di gawing hindi legal ulit. Nilegalize ni Duterte, dislegalize ni Marcos. Ganun lang yun, di ba? Wala naman sila magagawa. Si Marcos ang presidente. Kung walang kinikita si Marcos dyan, eh, baka kumikita rin, eh, di ba? I am the boss. Pati tayo. Al-Ulalia, shout out ha. Mahihirapan silang mahuli si Kibuloy, protektado ng mga miyembro ng kulto niya, at ma-corner man nila, manlalaban ang private army niyan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Totoo yan, Al-Ulalia. God bless. Shirley J. Sir, shout out ha. Nalaso na ng mga utak ng mga yan, Karox. Mahirap nang kumbinsihin yang mga yan. Yan ang problema natin dyan sa Pilipinas. Kahit masama yung ginagawa ng sinasamba nila, Special Action Force na ang sumusugod, tos ganyan pa rin. Dapat yung mga yan isama sa kulungan. Mga baliw yung mga yan. Hindi kumikilala ng batas. Sarap pilipitin ng liig. Nakakainis lang panoorin. Totoo yan, Shirley. Yun tayo kulang. Kulang pa pala yun. Dapat kasama yung mga taga-mental hospital at isakay sa mental yung mga gago talaga, no? Nakakabwisit. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Dapat po gumamit sila ng sophisticated equipment para malaman kung nasaan si Pacquiao at nang mahuli na ito. Nandun nga, David, nandun. Talagang tinip yun. May nagtip na nandoon. Kaya alas 4 madaling araw na sinugod. Oo. Pero meron namang naghudas din doon sa
na mga arresting officer, baka tinip naman sa kanila yan. Kaya ano eh, o lulusubin na kayo dyan, o ganun. Kaya dumating yung mga MPA, mga tauhan daw na mga rebel. Alam niya mga yan, baka karamihan dyan, mga rebel returnees yan eh. Oo, gaya nga sabi ni Matabato, na mga nagsisuko at binigyan ng trabaho ni Duterte. Kesa mamuntok ka, di dyan ka na sa kikibulog, kakain ka pa. Di ba? Hindi ka pa nakabundok. At least meron kang tunutulugang maayos. Di ba? Tuloy natin kay David. At ang mahuli na ito, o kaya ay kumuha ng spy sa loob ng kingdom. Meron na yan si Gibbs para malaman ang mga lugar na pinagtataguan ni Pacquiao. Mahina pa din ang intel ng kapulisan natin. Dapat siguro may seminar pala sa Interpol o kaya saan man international agency na pwedeng magbigay ng makabagong pagsasanay sa pagtugis sa mga kagaya ni Pacquiao. Ano ang ginagawa ng bilyon-bilyon pondo ng AFP, Compi at Intel pa nila? Inuuna kasi ang kurakot at di kapakanan ng bansa. Totoo yan, David. Ang problema nga dyan, David, tukoy na yon talagang nandoon. Ang problema, bakit nung panahon ni Digong? Kita mo, pinasok yung pinagpapatay nakakulong na nakakulong na, patay sino pa? Yung Paruhinog, pinasok, di ba? Patay lata. Natira lang karamihan pinatay di ba? Lumaban ni Kay, di ba? Etong mga ni Marcos mukhang di ba? Boy Scout ba to? AJ Reyes, shout out sa Roque. Malabanan lang katapat niyan, tae. Malabanan lang katapat niyan, tae. Tae lang galing Poso Negro. Bombahin yan mga tao ni Pacquiao, kundi magpulasan yan, hindi na haharang yan. Lahat sila mangangamoy tae, kundi mag-uwian yan sa baho nila. Yun yan lang katapat niyan, si Roque. Pwede AJ. Ikaso sila binombe. AJ Reyes ulit Kita mo, hindi gumagalaw si PBBM. Madaling pag-aralan, laro ng Marcos Duterte. Kinikengkoy lang ang mga tao, si Roque. Totoo yata sinasabi mo, AJ. Yan na rin kutob ko dyan di ba? Fairness San Juan ulit Shout out Good evening, Karox. Yang pagtatago ni Kibuloy sa batas ay maihahambing o maikukumpara po natin sa kasabihang sa hinahaba-haba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy at walang utang na hindi pagbayaran. Sumisingaw na ang katiwalaan tulad ng pogo at lumalaganap ng ating bansa sa ating bayan. Nasa ating taong bayan ang susi sa pagpili ng nararapat na iluklok sa pamahalaan. Yung mga matataas ang pinag-aralan, good track record. Yan ay sa toong 2025 election. Patuloy lang po tayo na pagdarasal para makakamtan po natin ang ating hinahangad na pagbabago sa ating lipunang ginagalawan. God bless po. God bless. Ferdinand San Juan. Alam mo, Ferdinand, itong darating na 2025, dito natin malalaman kung marami pa rin tanga na butante. Jokiano, shout out. Nasa loob si Pacquiao kaya nakabarikada mga alagad niya. Mismo. Hinintay pa lang dumating si Turon Ay si Turo yun di ba? Tapos pasok, nagsalita si Digong pa. Papasukin ninyo yan para magkwentuhan sila sa loob. Sige. Taragis na yan. Ano yan? Nung marinig nila boses ni Digong, bumukas na. Pumasok na. Nagsalita yung administrador Administrador. Pinarinig sa kanila. Papasukin ninyo yan. Pasok lahat.
Tapang talino talaga yung si Adi Duterte. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Isang bagong Lunes. God bless sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Ang nangyari sa Davao, kung may importante ang mga tumugis kay Kibulok, may importante din si Kibulok na Tagaloob. Natannan ang mga pulis. Pwede. Yun nga sinasabi. Rolando Gutay, shout out, ha. Dahil sa nangyaring raid kay Kibulog, kahit papaano hindi makakatulog ng mahimbing si Kibulog. Si Kibulog mamamatay sa puyat yan. Ang problema, kung buhay pa. Pero malamang buhay pa yung si Raulo. Joel Molina, shout out, ha. Dapat gawin ng gobyerno, martial law ang Davao habang di pa nahuhuli si Kibulog. Totoo. Sumagot si Arnold pa sa Diego. Sang-ayon po ako dyan. O, di ba? Ako rin sang-ayon ako. At hindi lang Davao. Hindi lang si Kibulog. Sindikato na nga, sinasabi na nga. Kaya ito nangyayari. O, pag-uusapan na yung mga sindikato. Yung triad na yan. Triad ang nagpapatakbo. Itong mga pogo na to. Triad. O, di ba? Ano sabi ni Trillanes? Si Pulong Duterte miyembro ng Triad. Gustong makita ni Trillanes yung tattoo niya sa likod, ayaw niya. Diba? Raul Villanada ulit, oh. Independence Day, June 12. Sabi ni ano, lumaya nga ba tayo? O bihag pa rin ng maling pagtangkilik sa mga gobyernong, sa mga demonyong politiko? Talaga, lalo tayong nakulong. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss, ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Shervin, ano kalase, Hase Rock? Ampaw-ampaw. Sugod mga kapatid. Saluduhan po natin mga sundalong kanin na nagpakitang gilas sa pagsugod. Ang masaklap lang ng naging pagsugod ng ating mga magigiting na sundalong kanin si Rox. Ito na naman to. Naging super lap in ang naging ending. Malupit na nga ng mga sumugod na syunga. Minom akong tubig sandali. Pinost ko, Tia Delica, ha. Mas takot sila doon, sumaharang na tagapagtanggol ng hari ng Kalawakan. Aba, akalain mo yun, mas matatapang pa yung mga taga-Hawi kesa sa isang batalyon at basuka. Dapat si Rox, yung mga tagaharang sa taga-Hawi po ang pinagsuot nila ng uniforme ng mga sundalo natin. Kasi mas matapang po yun. Mas matapang pa po at mas maangas pa po sila kaysa doon po sa dapat na magpapatubad ng batas. Totoo. Tawa ka ng tawa eh. Kung sino man po yung si Rox, ang pinuno at kapitan nitong pagsugod na to kay Mr. Kibulok, si Rox, dapat po silang bigyan ng pinakamataas na parangal. Bakit? Ikaw eh. At dagdagan po ang kanilang mga star dahil mission accomplished po sila. Pero teka si Rox, kala ko Kibulok paktaylo na. Bakit bigla po siya buhay? Binuhay po ba siya muli ng paru-paro at ibong itim na nakabantay sa kanya nung siya po ay pinanganak? Natatandaan mo pa, ha? Sobra pong katakataka. Tunay siyang mahiwaga. Oy, mga kurimaw, magsiayos nga kayo, ha. Huwag nyo nga kaming paandaran, mga buwisit, kinam. Okay. Iya Deli. Ha? Ted, shout out Ted, ha. Nakakadismaya
ang paglusob ng kapulisan para hulihin si Kibuloy. Para sa akin, hingas-gugol lang ang nangyari. Atat na atat sa paglusob, ngunit walang gana sa paghuli. Mismo! Ha? Sana malakas ang plano at walang sino mang makakaharang. Ang sundalo ay sundalo, hindi pwedeng pumalpak sa misyon. Kibuloy pa lang di nila kaya. Paano niyo ipagtatanggol ang Pilipinas? Dapat sa inyo pagtatanggalan ng tsapa. Sarap nyo talagang kakulab, sa totoo lang. Ha? Shout out Jane Labayna. Ha? Rodelia Alpilor, shout out. Tinago nila si Kibulok, Xerox, kaya hinarang ang amo. Kaya hinarang ang amo ng mga alipores niya. Pasasaan pa't mahuhuli din yan, Xerox. Mukhang malabo kung ganito lang ang mga huhuli. Wala. Malabo pa sa tinta ng pusit yan. Yung huli na dapat dun eh. Kasi nakatimbre yun eh. Kaya nga alas 4 madaling araw sila pumasok dun eh. Kaso hindi nga sila nakapasok. Di ba? Hinintay pa nila si Turon. Yung abogado, si Turion. At naging tour guide nila si Turion sa loob ng kaharian ni Kibulog. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Siyempre, haharangan nila yan. Bayad ang mga yan. Kita nyo naman kung ipaglaban daw nila ang kanilang among demonyo. At alam naman nating lahat na nakikinabang silang lahat dyan ngayon. Lalo na at nagtatago na yun, baka wala na yun sa Pinas kung inasa China. Kaya yung raid nila, wala yan. Hindi, friend, baka timbre nga to eh. Meron silang nag-report sa kanila na nakita na nandun. Kaya alas 4 madaling araw, tinira nila. Wala. Marilo Babianak, shout out Good evening po tayo at sa mga ka-warrior. Zero accomplishment, mga kapulisan. Nakalusot na naman si Palos na pastor. To be continued na naman po palabas. God bless the Philippines. Blessed Monday po tayo at sa mga ka-warrior. Blessed Monday, Marilo Castro. Ano to? Andres Anario, welcome to the club. Andres, malambot leader, malambot din autoridad. Tawa-tawa siya. Tama ka dyan. Andres ulit to. Wait lang tayo sa 2028. Pipili tayo ng leader na matigas pero never sa mga dutae. Kung may saysay ang ating boto, paano kung yari na ang kumida China kagaya nung nangyari nitong 2022? Dating tapos na. Within an hour, 20 million na raw ang naboto ng napakagaling na makina. Putik yan. George Urisa, shout out. Delikado ang SAP dyan. Baka magaya ang SAP 44 ang kapalaran nila. Pwede. Pag ganito katindi, talagang dapat pagpapasukin na yan, lalo na kung talagang makikisama itong si Bongbong sa ICC at talagang matatauhan na siya sa mga sinasabi sa kanya, i-under nila ng martial na yan. Tanggalan ng police power itong mayor at and the rest will be maganda na. Kung ganyan lang, wala. Kasi pag tinanggalan ng police power yan, yung namumuno dyan sa Davao, makikita na kung sino ang talagang kakampi ng gobyerno at kung sino talaga ang kakampi nitong sinasabi nilang oposisyon na ngayon na dating unitives, di ba? Bernardo Chansing, shout out. Puro kalma lang. Puro kalma lang ba ang pwedeng gawin ng Coast Guard at AFP sa Pilipinas? Buti pa ang Indonesia, ipinaglalaban ang mga karapatan nila. Digonggong, salot ka ng Pilipinas, BBM. Huwag purong iwi at pakyut. Ang forma mo, hindi ka totally na maging pangulo ng Pilipinas. Bastusan at kawalan na ng respeto ang ginagawa ng China na yan. May laban ang Pilipinas kung papatol ang Pilipinas laban sa Inchik. Totoo naman.
Cassandra Daisy, shout out ha. Katawa-tawa ang bansa natin, pati ang mga sundalo natin na ginawang tanga ng Marcos administration na ito. Kung ang mga sundalo natin ang masusunod, noon pa ay nilusob na nila. I know how you mga military, if your leader are so incompetent, parang Tebes. Hindi handa ang Department of Justice Ayun, pinagtatawanan tayo ng Istimor, parang raid porak, naisa ng magre-raid basta may palpak, zero for effort. Parang tama ang duda natin. Nagbabaligtaran, nagbabarilan lang walang bala, parang si Lito Lapid. Di ba sabi ko? Cassandra. Tonic, shout out. Karox, nakakatawa itong mga pulis. Ginawa lang kengkoy ng mga supporter ni Kibuloy. Mismo. Ginawa silang kengkoy. Lorna Velez, shout out. Sabi ni Kibuloy, haharapin niya sa korte mga inaakusa sa kanya. Bakit siya nagtatago ngayon? Adu Estrahera. Gusto nga niyang harapin Lorna, pero korte sa Davao. Sa ibang korte ayaw niya, gusto niya sa Davao lang, yung korte sa Davao haharap siya. Bugok talaga si Kibugok di ba? Ulul, namimili pa ng korte, no? Lorna Velez ulit. Very barbaric ginawa ng mga Kibuloy supporters. Imagine, Sir Roque, halos nakadikit na sa mukha ng mga pulis pagkuha ng video and pinapaalis pa yung isang Kibuloy supporter face mask ng SAP. Inalis naman ng SAP face mask nila. Prerogative ng mga tao pagsusuot ng mask, face shield dito sa Canada, Sir Rox. Before you can video a person, you have to ask if it's fine for you to include them in the video. Diyan sa Canada, ikaw naman, Lorna. Iba dito sa Pinas. Kaya nga, only in the Philippines. June 360, my friend, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out, Brother Eli Asisio. Eman Escalona, nak, shout out. Aya Sulaiman, shout out. Sabi ni June 360, good day, Manong Rox. Tama po, pwedeng baliwalain ni Bonget yung verbal agreement nila Duterte at Xi Jinping at ni Xi. Kung yung UNCLOS na pinag-aralan at pinag-isipan na desisyon dumaan sa tamang proseso at well-documented pa ay binaliwala lang ni Diggs. O diba, mas lalong walang saysay yung usapang lasing nila ni Xi. Kasi sila lang ang nagkarinigan at nagkaintindihan. O kaya nga, kung nagkaintindihan sila. Besides, hindi yan gentleman's agreement kasi hindi sila gentleman. Enough nung nag-usap sila, hindi nire-represent ni Diggs ang Pilipinas. Sariling interest lang ang inilahad niya, hindi ang interest ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Totoo yan, June 360. Eto si Diggs, ewan ko nga to, no? Butik yan, no? Alam niya kasi pagtatapalan ng militar, Puro general, di ba? Bago siya. Talagang grabe, pati mga Pinoy, ay talagang matalino si Diggs. Alam niya yung mga mukhang pera, Na pag binigay ng pera, talaga ipaglalaban siya. Di ba? June 360 ulit, Maganda na rin yung ginawa ng mga police na show of force. Strategy po yan para makita ang reaksyon ng tao sa loob ng kingdom. Matest nila kung gaano katibay ang loyalty ng mga tao-tauhan sa loob kung hanggang saan nila kayang ipaglaban ang kanilang Diyos-Diyosan na impostor. Then mapag-aralan pa ng husto kung ano ang sitwasyon sa loob. At least, maimamapa na nila ang itsura ng loob from there. Pag-aaralan nila kung paano pasukin ang kingdom na wala ng sagabal. Yun ay kung totoo ang intensyon ng pulis na huliin si Kibuloy.
If not, baka yung show of force na yan, show lang, walang force. Ay, niloloko lang ang mga Pilipino. Sinabi mo, friend, eh. Sancho Panza de la Brocha, shout out, Ay, mission accomplished, mga boss. God bless po. Yan ho ang naging topic natin ngayon. Mga kawawa Pilipino, sa karagatan man o sa kalupaan. Magandang gabi po. Dasal. God bless. Good night.